Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin abroad. Nakikinig po lagi sa atin, magandang araw po sa inyo. Meron na naman po silang ikakasang rally. Itong Trillion Peso March. Ito ha, rally na naman! Wala nang katapos ang rally! Anyway, sana nagiging productive kayo sa rally nyo. Anyway, karapatan nila yan. Ito pong Trillion Peso March ay pangatlong rally na ito laban sa korupsyon. Ang kagandahan lang ng rally na ito, hindi nila isisigaw ang Marcos resign. Patalsikin si Marcos, walang ganyang sigaw. Hindi kagaya ng one-time big-time rally daw ni Chavit Singson, nila Mike Defensor, ng maisog team, yung grupo nila Jimmy Bondoc, nila Vic Rodriguez, na gusto nilang patalsikin si Marcos. Itong rally na ito, mga pink ito eh. Grupo to ng mga pink. Ang gusto nila, isauli daw yung ill-gotten wealth. Isauli ni PBBM yung mga ill-gotten wealth ng kanyang pamilya. Pamilya Marcos, and never forget. Pero hindi Marcos resign. Bakit hindi Marcos resign? Alam mo kung bakit? Kasi sila din ang aaray. Si Marcos, ang ganda-ganda na ginagawa, papapalitan nyo kay Sara Duterte. Yung mga pink, galit na galit kay Sara Duterte. Galit na galit sa mga Duterte. In fact, pinakulungan nila dyan sa ICC. Tapos, kung ipapanawagan nila ng Marcos resign, sinong papalit? Si Sara. Diba? Kaya walang Marcos resign. Yan ang malinaw, walang Marcos resign. Pero kanina, binabasa ko ibang mga article, sabi nila, once and for all. Isauli daw po ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ill-gotten wealth. Ano pa kaya yung gusto nilang makuha? Ano pa yung hindi nasasauli? May inuutos ba ang korte na isauli na hindi pa naibibigay ni Marcos o ng kanyang pamilya? Parang wala naman ako nakita. Na inuutos ang korte ha? Anyway, sige, balik tayo dito sa rally nila. Ayan, nasa balita po ng Inquirer, iba't ibang pahayagan. Church, civil society to hold third Trillion Peso March on February 25. Ibig sabihin, pangatlo na po yan. 1, 2, 3. Ano nangyari ng 1, 2? Nothing significant. Wala tayong narinig na major accomplishment or major, anyway, parang wala, di ba? In short, naglaho ng parang walang nangyari. Hindi ko alam, baka nagiging productive sila pag nagrarally sila. Do? Karapatan naman nila yan. Di ba natin pwedeng pigilin yan? Karapatan nyo yan. Ito pong grupo na ito, mula po sa simbahan at civil society, sinabi po nila kahapon that they will be holding the 3rd Trillion Peso March dyan po sa may EDSA Shrine sa February 25 to mark the 40th anniversary of the EDSA People Power Revolution. Every year naman yan, ka-coffee. Pinagdiriwang lang yan. Pinagdiriwang naman talaga ang EDSA People Power Revolution, itong anibersaryo. Yun lang, iba-iba sila ng panawagan. Yung iba kasi, sa totoo lang, ibang mga dilis, nakikisabay doon sa panawagan ng mga pink. Ang problema ko na naman dito, problema ko talaga no? Ang problema na naman dito, baka i-hijack na naman ito ng grupo ng Maisog. I-hijack na naman ito ng grupo nila Chavit Singson. Kasi mapayapa, wala tayong question dito, itong rally na to ng simbahan at ng civil society, mapayapa yan kasi desente itong mga to. I mean, hindi nang babato ng molotov o hindi nang babato ng kung ano-ano, di ba? Hindi nanununog itong grupo na ito. Yan ang ibig ko sabihin sa decent na term, no? Pero questionable yung iba dyan na nakikisali, no? Anyway, may iba kasi na baka i-hijack na naman yan. Siyempre, mapipera yung grupo ng mga dilis eh. Oh, kukuha na naman yan. O sige, hako tayo dyan ng 1,000. Sige. Kayong 1,000 ito gagawin nyo ha. Mambabato kayo. Sisigaw kayo ng Marcos resign. In short, i-hijack natin yung rally nitong civil society group na ito, itong rally ng simbahan. 'Di ba? Sino sasama na naman diyan? Oh, lahat kayo nagrally na naman, ang gulo na naman kayo. Wag naman sana, no? Pero ugali ng mga dilis yan eh, magugulo yan, mga hijack yan sa rally eh. The march, organized by Caritas Philippines, buhay ng People Power Campaign Network or BAPP, and simbahan at komunidad laban sa katiwalian is meant to center on 3 pillars. 1, 2, 3. Ito yung mga pangunahin nilang ipaglalaban. 1, celebrating the past. Okay, wala tayong problema dyan. Alalahanin natin ang nakaraan. I-celebrate, ipagdiwang ang nakaraan. Ano ba yung naidulot niyan? Ng sa People Power Revolution, ipagdiwang yan. I-celebrate ang nakaraan. That's the first one, no? Second,
acting in the present. Kinakailangan nilang kumilos ngayon, panatilihin yung kanilang ipinaglalaban para hindi na raw mangyari yung nakaraan. Number 3, working toward the future. Yun ang maganda. Magtulong-tulong tayo para sa kinabukasan. Sa pula mga dilis dito eh. Tigil nyo ng paninira nyo sa gobyerno. Itigil nyo na paggawa nyo ng mga AI fake videos, fake screenshots. Tumulong kayo sa gobyerno para umasenso ang gobyerno. Wala tayo makikinabang dyan kapag umasenso ang gobyerno. Working toward the future. Ganun. Kaya mas gusto ko pa ito mga pink kaysa sa mga dilis eh. In a briefing, Caritas Executive Director si Father Tito Calawag noted the tumultuous year experienced by the country due to the flood control scandal, which he said awakened again the public sense of civil responsibility. Exactly. Tama yung kanyang pinupunto dito. Malaki po yung naisira sa bansa natin. Malaki po yung binagsak ng ekonomiya natin dahil sa flood control scams. Dahil pinabayaan ng previous administration yung talamak na korupsyon. Hindi niyo pwedeng isisi kay Presidente Marcos yan. Siya nagbulgar niyan. Tandaan natin, siya ang nagbulgar niyan. Panahon ni Digong, alam nila na nag-e-exist yung korupsyon na yan. Kayo mismo alam ninyo, sa lugar lang ninyo mismo, sa distrito ninyo, sa munisipalidad ninyo, tingnan nyo sino yung mayayaman, sino yung magagara yung bahay, sino yung mga anak na nagwawaldas ng salapi, mga politiko. Hindi rin absuelto administrasyon ni Pinoy dyan, administrasyon ni Gloria, administrasyon ni Erap, previous administrations. Noon pa, nagsisiyaman yung mga politiko dahil sa nakaw. Kaya hindi nyo pwedeng isigaw, Marcos resign eh. Nagigets nyo yung punto ka, Coffee? Nahihiya din silang sumigaw ng Marcos resign. Unang-una, si Sara ipapalit ninyo. Pangalawa, si Presidente lang ang tanging presidente. Siya lang ang nagbulgar nitong talamak na korupsyon na yan, nagbulgar sa talamak na scheme kung paano sila nakakakulambot ng salapi. Si Marcos lang. Kaya hindi nila pwede sabihin kasalanan ni Marcos yan. Even yung Pinks, alam nila yan. Kasi kung si Marcos ang may kasalanan dyan, isisigaw ng mga Pinks at ng mga Dilaw, Marcos resign. Pero hindi nila gagawin yan. Kasi sistema na yan eh. Sistema ng ilang dekada na pinabayaan. Even si Pinoy, patay na si Pinoy. Even si Gloria, si Erap, pinabayaan yung sistema na yan. Si Duterte, alam niya na nag-exist ang korupsyon. Anong ginawa niya? Nag-imbestiga man lang ba? In fact, mas marami pa ngayon accomplishments ng ICI kumpara kay Digong sa kabuong administrasyon niya sa pag-iimbestiga sa mga anomalya. Di ba? Totoo naman yung sinasabi nila dito. Dahil sa flood control scandal, biruin mo maglalagay ka ng bilyones para sa pampatayo sana ng mga dike, pampatayo sana ng maayos na kanal, na nakawin. Hindi itatayo yan. Ang tendency, ang tindi ng baha kasi ninakaw nitong mga gago na politiko na itong mga to. Sorry for the term, pero deserve nila yan. Hindi lang pwede sisi kay Marcos yan. He said that organizers would not support any calls for the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Reiterating the church stand to exhaust all means to hold high-ranking officials accountable for their actions. In fairness, alam nila, wag natin isigaw ang Marcos resign. Yan naman nagpapagulo eh. Bakit yung pagra-resignin yung nagtatrabaho ng maayos? Maintindihan mo pa kung si Sara pag-resignin nila kasi tamad. Kasi hindi tatrabaho. Until we exhaust all means to hold officials accountable, that is where we stand. Sabi ni Calawag, there are other available means to hold them accountable. Both Mr. Marcos and Duterte, si Sara tinutukoy niya, have been subjected to impeachment complaints at the House of Representatives. Pero i-qualify natin linawin natin yung impeachment case ni Marcos na basura na. Kasi walang substance. Kasi walang ebidensya. Yung impeachment ni Sara, nandiyan pa, hindi pa nadirinig yan sa House Committee on Justice. At yan, matibay na matibay. Kung lumusot ng 2025 yan, mas lalong lulusot ito ngayon 2026 dahil nadagdagan pa po yung mga grounds. Pag-usapan natin yung event nila.
The main event on February 25, anong araw ba yan? February 25, that's Wednesday. Uy, podcast namin yan. Salamat PBBM Podcast no? We'll begin with a prayer march from EDSA Shrine to Club Filipino. A commemoration of Corazon Aquino's oath-taking as president in 1986. A program will then be held at the People Power Monument, followed by a mass at EDSA Shrine that will be presided over by Lingayen, Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Every year naman nila ginagawa ito. The commemoration will not be limited to Metro Manila, as 86 Catholic dioceses across the country will also be holding their own events on the same day. For his part, BAPP convener Francis Joseph Kiko D., grandson of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., said in the briefing that EDSA can be and should be used as a space to talk about country's problem. Okay. As long as wag kayong manggulo. Yun lang yun Maging mapayapa yung bansa. Kasi kung kayo, nananawagan kayo ng kaayusan, at the same time, kayo din ang manggugulo, walang mangyayari sa atin. And ingatan din ninyo, ito sa magrarally dyan sa EDSA sa 25 February, na wag kayong ma-hijack ng mga dilis. Kasi alam nyo naman ang gawain ng mga yan. Pero lesson learned na yan Marurunong na rin yung mga pink at mga dilaw Binubu nila Pinapalaya sila. Remember, nung nagrally sila dyan sa EDSA din, second ata yan, second trillion peso march nila. Di ba? Nung nagrally sila, nagpunta sila Chavit Singson dyan, binu nila Pinalis sila Philip Salvador, pinalis din nila. Alam na po nila yan. Di ba? Sana wag kayong ma-hijack, Wag kayong ma-hijack. Kasi hindi mo kayo pwede pagpawalan ng gobyerno. Kasi karapatan po ninyo yan. Pero ingatan din ninyo. At the same time, ito po ay freedom of speech, freedom of expression, but just a friendly reminder, May limitation po yan. And yung mga pink, mga dilaw, tulad ng sinasabi ko, mas decente yung mga yan kesa sa mga dilis. Antabayanan natin kung ano mangyayari dyan sa February 25 sa rally na yan. I-komento ang inyong opinion, reaksyon, may mga gusto po kayong sabihin, ilagay nyo po dyan sa comment section para mabasa po ng ating mga ka-coffee. Anyway, pasalamatan ko lang po ang Cafe Min. Cafe Min, maraming salamat sa iyong pa-coffee Cafe Min. Healthy coffee yan, At sa mga ka-coffee natin na nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow, please. Follow lang po kayo sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo naka-subscribe. Click nyo lang po yung subscribe. At yung nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.